Salamat sa napakagandang mensahe at nagpapaalala po sa atin na meron po tayong dakilang Ama. Alam nyo, kanina, iba talaga, no? Alam nyo, ako at tsaka si Hana ay nagtatangis nung nakalipas na linggo sapagkat yun nga kami ay nasa kasalan. Natapos na po ang pang-apat na kasal sa taong ito na sunod-sunod. At ako'y nagpapasalamat. Actually, ang sabi ko ay sa mga una ay pwede naman ang mga pastor ninyo, pero ang sabi ay, Pastor, ikaw muna. So, we took the privilege of doing that as a ministry. At naalala ko yung apat na kinasal ko ay naka-attend sila dito, and hopefully yung dalawa ay nagpipray na sana ay makarating sila at pinagpipray na maging kabahagi natin. Inaayos lamang po nila yung kanilang mga sitwasyon. Mga kapatid, kanina nung inawit po natin ang His eye is on the sparrow, naalala ko yung pangalawang stanza. Iniisip ko ang bawat isa, iniisip ko ang bawat kapatid, ang bawat family na may pinagdaraanan na sari-saring mga hamon sa buhay. Ang sabi diba, why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home? My Jesus, when Jesus is my portion, my constant friend is He. Ang sabi ng pangalawa, let not your heart be troubled. His tender word I hear, and resting on His goodness, I lose my doubts and fears, though by the path He leadeth, but one step I may see. Tapos yung pangatlo, ang sabi dyan, at nakita ko rin ang lahat ng ating kalalagayan, whenever I am tempted, Lord, kung ako ay natutukso, kung ako ay bibigay, kung ako ay mawawala ng pag-asa, whenever clouds arise, when your songs give place to sighing, parang ganito na, ay, diba no, nakakanta pa tayo, pero may mga times minsan na, hi, di ba? Alam ng Panginoon yon. And then ang sabi doon, when songs give place to sighing, when hope within me dies, kapag namamatay ang pag-asa, I draw the closer to Him, from care He sets me free. Mga kapatid, yan po mga katagang yan, ay totoong-totoo sa lengguwahe, sa text na ating pong titingnan sa umagang ito. And so nais ko pong i-share ang mga bagay na ito. Noong nakalipas na Sunday, I took the time to listen at talaga namang I was like, trying to fan the flames while Elder was preaching. Abay, napakaganda at may lalim din, no? And I really appreciate the depths, no? Ating nakita ang 1 Corinthians chapter 15. Mystic Sweet Communion. Mga kapatid, yan po ay isa sa mga lingwahe na dapat po nating i-treasure sa ating mga buhay. Medyo mabigat. Mystic Sweet Communion. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig lamang sabihin ay, is Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me. How can you do that? How can you experience that? You live, namumuhay ka, ikaw ay namumuhay ayon sa iyong karanasan patungkol sa Panginoong Jesus. Diba? Interesting. And there will come a time na tayo po ay bibigyan ng panibagong buhay at panibagong katawan, at ang ating buhay na ito ay babaguhin ng Diyos. Now, in connection with that, actually, ito pong section na ito, ang pamagat po ay be contagious. Now, tinatry ko pong itagalog, pero ngayon ay English muna tayo, pero mamaya itatagalog ko. Be contagious, winning souls for Christ. Ang ibig sabihin, pag sinabing be contagious, at yan po yung makita natin sa
1 Thessalonians chapter 5, verses 1 up until 28, the whole chapter. So nilagay ko po ay buong chapter, bagamat ang nabasa kanina ng Sister Kate at gusto ko hanggang doon lamang dahil medyo mahaba, ay talagang eksakto na rin for all of us to consider the importance of this last message. In fact, it goes back doon sa chapter 4, 13 to 18, kung mapapansin natin. At doon sa chapter 13 to 18 ng chapter 4 verses 13 to 18, ang sabi po doon ay, let me just say this before your hearing, no? But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, and you sorrow not even as others which have no hope. Naalala nyo, ang konteksto po noon ay nagkaroon ng misunderstanding ang mga believers sapagkat may mga namatay sa kanila. Ito yung panahon na kung saan ang sitwasyon ay may patungkol sa paghahari ng Rome at syempre ang pag sinabi natin the last days, ito yung the day of the Lord, darating ang araw ng paghuhukom, darating ang Panginoon, Jesus Christ will come again. And so, ang mga believers po noon ay nagkaroon sila ng weak, pwedeng mahina o kaya ang weak ay bumigay o kaya nag-led sa tinatawag na maling paniniwala na ang sabi nila, well, bahala na because the Greco-Roman world, nung panahong yun ay walang pakialam sa tinatawag na afterlife. And even Jewish theology ay walang maliwanag, na plan for the future sapagkat they don't believe in the Messiah, they don't believe in the resurrection of the Lord Jesus Christ, and so para bang nangangapa sila itong mga tao nung panahong yun. Kaya dito napaka-importante ang sinasabi ng Panginoon, ang sabi niya, actually no, walang mamimiss. Walang mamimiss ang mga namatay kay Kristo. Halimbawa, sino ang mga nauna na sa ating kalagitnaan? Okay, si Mama Chit, sino nga yung nanay? Nelly, oo. Hindi naman kami magkabarkadang tatlo, no? Pero nung kami nagkakakwentuhan, ang sabi ni Nanay Nelly ay, Pastor, ang aming pinag-uusapan ay tiyempo gera. No? Sabi ni Nanay Nelly, Pastor, naalala mo ba yun? Ganon. Sabi ni Nanay, ni Mama Chit, ano ka ba Nelly? Wala pa si Pastor noon. Okay, so nagkakwentuhan po kami noong time na yon. Pero mga kapatid, nawala na sila, si Nanay Henny, okay, pwede sabihin, at sino pang mga kinuha ng Panginoon sa ating mga apyong. Mga kapatid, ito, hindi ko man mabanggit lahat, wala silang mamimiss. Wala silang mamimiss sapagkat ang sabi ng text, they will not prevent us. The word prevent is quite a tricky word in the context. Dapat mas magandang tingnan na hindi tayo magpiprecede sa kanila. We will not precede them. Hindi tayo mauna sa kanila, kundi sila nga ang unang bubuhayin ng Panginoon. Ako na, napakatinding encouragement yun. So ang sabi ng mga mananampalataya, ganun ba? Oh wow, akala namin kasi may mamimiss yung aming mga mahal sa buhay o kaya paano na lang yung mga namatay na love namin sila. Mga kapatid, here in this context that the Apostle Paul was ministering to them sapagkat ang ino-offer ng Greco-Roman world ay napaka-bleak, walang pag-asa. In fact, okay, meron pong ang sinasabi po dito, ang sabi ni Paul, importante talaga ang lifestyle. So, kung iniisip ninyo mga bagay na ito, si Paul, instead na ang bawat isa ay makapture ng mga details about the end times, ang sabi ni Apostle Paul dito, importante ang lifestyle. The only way that you and I can prepare is not about to delve into the details. Hindi yung titingnan natin yung ating chart, titingnan natin yung ating mga diagrams. Kaya alam nyo, it took me some time. Ang sabi ko kay Elder, meron tayong chart doon before na napakaganda, no? Naalala niyo yun? Yung doon sa may tubigan natin. Ang sabi ko, Elder, pwede ba natin tanggalin muna yan? Kasi marami mga bagay na medyo problematic. Alam nyo,
sabi ko, elder, sabi ko, so, sige, no worries. Mga kapatid, instead na tayo po ay mag-focus sa mga details, ang sinasabi ni Apostle Paul ay, I want you to take note of your lifestyle. Importante ang lifestyle. Lifestyle tells a lot. Lifestyle is the proof of our preparedness, of being prepared, at yung ating preparation, at yung ating conversion. Importante ang lifestyle. Lifestyle is the mirror. Ito po ay sumasalamin, mirror, salamin. Mirror, it is to mirror. Lifestyle is to mirror an inward transformation from the inside out. Kaya po yan ang nais na Panginoon sa atin, instead to delve into the details. And I tell you, mga kapatid, bilang inyong pastor at bilang isang Bible scholar, mga kapatid, maraming mga bagay na dapat nating ayusin. Maraming mga bagay na dapat nating ayusin at pag-aralan maigi, that from the text ay hindi ho natin talaga masusustain. But that's fine. Parang katulad din po ng sinasabi dito ni Apostle Paul, ang pinakamahalaga, instead na tayo po ay kung saan-saan tayo pumunta at kumuha ng mga bagong balita o kaya mga nasagap na ganito, lalo na ito mga panahong ito. Naku, sunod-sunod na ating earthquakes. Sunod-sunod na napakaraming mga tragedy and everything. And so napakaraming mga nagsasabi na ganito, ganyan. Well, we know that these things are actually will happen. Ang mga bagay na ito ay nagpapaalala sa atin that Christ will come again. The event is sure, but the timing and the details are not for us to, schematize o yung bang gawan siya ng diagram at saka ng solusyon. No, it's not. Ang sinasabi dito ni Apostle Paul, sapagkat napakaliwanag, chapter 4, verse 18, if you look at that portion, wherefore, based on what he was actually saying, wherefore comfort one another with these words. Mga kapatid, the purpose of eschatology, the purpose of the last things, basically, is not to give us, all kinds of details about the second coming or itong tinatawag na last days, but rather for you and for me to encourage. The word encourage is so important. To encourage meaning to admonish. Pag sinabing, I am admonishing you, Brother Jason, ibig sabihin na admonishing ay kasama ang warning, kasama ang encouragement, kasama ang pagpapalakas. That's what we need to do. And so nakita po natin ang sinasabi dito, and then the beginning of which is so important first. Nais kong bigyan ng pansin. Unang puntos, diyan po sa ating outline. And I will explain, yung mga in-between. Contagious hope. Ang nais pala ng Diyos para sa iyo at para sa akin ay, ang ating pag-asa ay maging contagious. Ngayon, syempre kung titingnan mo sa Tagalog ang contagious ay, parang nilagay ko na lang dyan, kumakalat, nakakahawa. Sa Tagalog, pag sinabing nakakahawa, medyo iba ang dating, Of course, alam natin na nakakahawa. Ngayon ay lumalaganap ang influenza at karamihan sa atin ay galing sa flu, mga ilang araw na, Si Dr. Dan IV ay paalis na bukas, or Tuesday. Pero mukhang may flu pa. Sabi namin, sana ay wag naman sana. But I think kanina umaga, dinalang ko siya ng kanyang breakfast. Sabi ko, Pastor Dan, pero yung boses niya ay medyo may konti pa rin. At so pag sinabi natin contagious ay, ito yung idea na kumakalat. Ito rin yung idea na parang nakakahawa. Not in the negative sense, but rather, pag sinabi nakakahawa, ito ay kumakalat. Ang pag-asa dapat na meron tayo ay nakakahawa in the best sense of the word. Kaya lang kasi mas maganda siguro yung kumakalat. Parang may epidemya. Dapat pala daw ang pag-asa na meron tayo ay, yan dapat ay kumakalat. So, to win souls for Christ, ang winning souls ay hindi lamang ang mga unbelievers, but both
believers and unbelievers, we need to be contagious. Dapat tayo ay merong influence na nakakahawa o kaya kumakalat na ang gospel from the Bible, ang gospel ay merong tinatawag na law of attraction. Ang gospel ay nakaka-attract. Bakit nakaka-attract? Dahil sa ganda ng mabuting balita. Ang sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 15, but sanctify the Lord God in your hearts and be ready always to give an answer to everyone who asks you of the reason and hope that is within you. Maging ready tayo to give an answer. And the word answer, as we have learned before, answer is the very term apologia, meaning defense. Pag may nagtatanong, sinasagot natin at ang ating sagot mismo from the context of 1 Peter chapter 3 ay isang legal term ng ibig sabihin ay defense. You are making a defense whenever we answer people. Pag may nagtanong, Brad, does God exist? Anong sagot mo? Did Jesus Christ rise from the dead? Anong sagot mo? Is biblical regeneration real? Anong sagot mo? Okay? Naniniwala ba tayo sa importance of the local church? Anong sagot mo? Very important. Every time you answer, you are giving a defense. You are giving an answer. Kaya pala importante sa atin na ang hope na ito ay maging contagious. Ang pag-asa na kumakalat. Okay? The Apostle Paul talks about this kind of hope because of the gospel sapagkat ito ay nag-a-attract ng attention. Look at chapter 5. But of the times and the seasons. Mga kapatid, ito yung konsepto ng time in the New Testament. Of course, we all know, pag sinabing quantity of time and the quality of time, aware tayo sa tinatawag na ilang oras meron tayo. Quantity? Anong oras mo na? Di ba? Quality? Redeeming the time because the days of evil. It is about the quality of time that you and I must redeem. Ibig sabihin, ayusin natin ang ating buhay. We need to make sure na yung ating lifestyle ay maayos. Yan dapat ay makapagbigay sa atin ng pag-asa na ang pag-asang ito ay nagiging contagious. Okay? Nagiging contagious. Now, nabanggit ko kanina, parang katulad din natin sa panahon ngayon. Ano ba ang panahon natin? Kanina, ang panalangin ng elder ay talagang sukdula na itong tinatawag na korupsyon. Sukdula na. Lahat tayo may galit sa puso. Talaga namang may mga Christians, pati ang social media, ipinapakita nila ang kanilang galit sa ating gobyerno o kaya sa mga politicians o kaya sa mga corrupt, sa mga talagang gumagawa ng masama. Well, ibig sabihin, dapat din maging careful tayo sapagkat in the realm of what we're doing, kasama din natin yung ating identity, tayo ay mga anak ng Diyos. Hindi lamang tayo katulad ng iba na kapag meron silang hindi nagustuhan, post agad, ganito agad. We need to be very careful. And I think hindi na rin dapat nating daanin doon. It's good to have this, kind of conversation na tayo mga anak ng Diyos ay nag-uusap, nananalangin, nagsishare. Kapag may mga panahon tayo with regards to our country and politics and international scene, ang ating expert, ang ating elder ay nariyan para tanungin natin. Mga kapatid, hindi na rin dapat tayo magpapadala sa emotion. But you know what? During that time, meron pong mga philosophers, na mga Greek philosophers, katulad ni Epicurus. Si Epicurus, nanggaling po sa kanya, Epicureanism. Ang sabi niya, I was not, I was, I am not, I do not care. So ibig sabihin, pagdating sa mga bagay na yan, ay walang pakialam and so on. Well, ang mga Kristiyano noong time na yon na narinig nila ito na naka-carve doon sa mga gravestones in the city. Itong sinabi ni Epicurus, I was not, I was, I am not, I do not care. Naka-carve po doon. So bombarded ang mga tao noon. Naku, talagang wala ng pag-asa. Pero ang sabi dito in chapter 5 verse 1,
But of the times and the seasons, brethren, you have no need that I write unto you. The quantity and the quality, the chronos and the kairos, ito yung mga salita na kung saan may patungkol sa kwalidad. Ang dami pang oras. Pero, nako, ang oras ay peligro ngayon. So the idea of the quantity and the quality mingled together, ang sinasabi dito ni Apostle Paul, alam niyo yan, for yourselves know. So the Apostle Paul was assuming na yung kanilang mga natutunan, na yung kanilang mga napag-aralan, nandyan pa. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Ang pagdating ng Panginoon ay parang isang magnanakaw. Thief in the night. Pero siyempre sa konteksto natin ngayon, ang magnanakaw, kahit broad daylight, ay talagang tumitira. No? Wala nang oras. Pero ang point lamang dito ay, thief in the night, meaning ang magnanakaw. Ang ibig sabihin ay, sila ay umaatake, sila ay nagnanakaw, na hindi mo ina-expect. Walang makapagsasabi kung kailan. Nakailang beses din tayo dito sa ating chapel, no? Naalala ninyo? At nung nandito tayo sa ating chapel, nung may kinuha, buti naman, no? Alala mo yun, Lord, di ba? Yung mga kumuha, may tanod, nahuli doon. Okay? Bit. Okay? So, ibig sabihin, nung pagbit-bit nila, huli. Talagang na-jackpatan ng mga tanod. Buti lang, pero meron din siyempre mga nawala. Mga kapatid, ibang klase, kapag ang mga magnanakaw ay tumitira. Now, the day of the Lord is something like that. Unexpected. Nobody knows kung kailan darating ang Panginoon. Pero, ang sinasabi dito, importante ang ating lifestyle. Ang sabi ng isang poet, no? Ang sabi ng isang Greek poet, si Theocritus, no? Yung mga pangalan ng mga kuskus, no? Epicurus, Theocritus, ang sabi niya, there is hope for the living, but there is no hope for the dead. Ito yung kumakalat sa mga believers at sa mga Christians noon na kung saan ay bombarded sila, abay wala talagang pag-asa kapag nariyan ang kamatayan. But the Christian understanding of life and death ay talagang ibang-iba. Kaya ang sinasabi dito ni Apostle Paul, no, meron tayong pag-asa, hindi katulad ng iba. Hindi katulad ng iba ay talagang walang kapag-asa. Eschatological hope can be contagious. Ang pag-asa nating mga Christians, kapag nakikita tayo ng mga tao, alam mo, napansin ko, relax ka lang, samantalang ang dami ng mga nangyayari. Tapos sasagot mo, syempre naman, hindi ko naman alam kung ano nangyayari. Mas maganda, ikaw ay relax. O kaya, anong gagawin natin kapag may earthquake o kaya kapag may unos? Ibig sabihin maaring tayo po ay makapagpakita ng pag-asa na ganito at yan po mismo ay nakapagbibigay, nakakatulong para i-spread ang gospel. And so the Apostle Paul wants us to make sure na yung ating lifestyle ay importante. Mga kapatid, kamusta? Ano ba ang lifestyle mo? Ano ba ang gawi ng buhay mo? Throughout church history, nabanggit ko nga a number of times, pag pinagsama mo ang unang 3 siglo sa kasaysayan ng iglesia, pagdating sa persecution, walang sinabi sa 19th century lamang. Okay? 20th century, meaning 1900s. Pagka nagsimula ka ng 1900, hanggang matapos pang kakapatid, talagang napakatindi ng persecution. Hindi lang recorded ng iba, pero napakatindi. Pero anong point? We are still here. Nagpapatuloy pa rin ang iglesia ng Panginoon. Tayo ay talagang nagsisikap na tayo po ay magkaroon ng pag-asa. And that hope is basically anchored on the faith that the Lord has given us. Alam niyo kailan ba yung kasal?
Isang araw, isang araw, yung tatay ng groom, hindi mo siguro kung mapapakinggan nila. No? Hindi, ganito, no? Parang sinasabi niya na wala siyang religion. Parang sinasabi, kanya-kanya namang faith yan, pastor eh. Nakikinig lang ako. Siyempre, once kayo nagsimula na at merong agenda, ano pa ang aking i-offer sapagkat you are made up already. So nakaganyan na ako. At the end of the conversation, siya yung parang nagsolo na nag-discuss at kinakausap ako. Oo. Kainan na kami, nandun pa rin. Tinitingnan ko na nga yung food, sabi ko, gutom na ako. Pero andun pa rin talaga discussion. Pero ang sabi ko sa kanya, Brad, naiintindihan kita, ang faith ay tinatawag na subjective. Ibig sabihin, sino bang may dapat na pananampalataya? Di ba ikaw at ako? Well, yes. Pero ang hindi niya maintindihan ay faith is also objective. Nakabase sa tinatawag na propositional truths of the gospel. Hindi lamang personal, hindi lamang ito ay subjective, okay? Yan ang pagkakamali ng iba. Ang pananampalataya ay both. Hindi pwedeng ipaghiwalay ang personal at saka ang propositional. Ang propositional, ito po ang doctrinal matters of the faith. Kaya importante na ito po ay dapat natin talagang panindigan. So dito makita natin ang pagkakaroon ng pag-asa ng mga mananampalataya ay narito mismo, napakaliwanag. Binanggit dito yung labor pains. Di ba, ang sabi ng chapter 5, di ba? Labor pains, ang sabi ng verse 3, chapter 5, verse 3, for when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them as travail upon a woman with child, and they shall not escape. And then, thief in the night. So itong mga bagay na ito, hindi dapat ito intindihin, okay, not to be understood as actually, we are all in the dark, na talagang nangangapatay at wala na tayong liwanag. No. Ang ibig lamang sabihin niyan ay, we must rest our case, our faith on the Lord Jesus Christ because He will surely come. He will surely come. Ang sabi pa na isang Greek playwright na si Aeschylus, ang sabi niya, when a man dies and the thirsty earth sucks up his blood, ang sabi ay, there is no resurrection. Nagbanggit ako ng philosopher, ng poet, at saka ng playwright. Imagine niyo, ito ang bumabalot sa kaisipan ng first century Christians. And here is the Apostle Paul saying, no, may resurrection. May pagkabuhay na ngang muli. At ang pagkabuhay ng muli ay totoo at dapat nating paghandaan at ang ating mga buhay ay dapat na maging maliwanag sa mundong ito. Kaya once again, ang sabi dyan ay, but you are, brethren, we are not in the darkness, that the day should overtake you as a thief. Hindi dapat tayo maunahan. Hindi dapat tayo maiisahan. Pero syempre, kapag may magnanakaw, okay, talagang mang-iisa at mang-iisa sila. Pero ang point naman dito ay, na binigyan lamang ng ilustrasyon, bilang mga anak ng Diyos, dapat hindi tayo maisahan. Pero mga kapatid, para tayo naiisahan minsan. O hindi lamang minsan. No, we should not. Dapat hindi po. At ang sabi ng verse 6 ay, therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Ibig sabihin, dapat ay maging watchful tayo. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. Ito ang karakteristik ng mga taong walang Kristo sa kanilang buhay. And then in verse 8, but let us, ang sabi dyan, but let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for a helmet, the hope of salvation. Kaya alam mo, bilang si Apostle Paul ang sumulat ng 1 Thessalonians, no? Makita natin na ito ay lingwahe ni Apostle Paul sapagkat naisip niya isang Roman soldier, pero bilang isang mananampalataya, tayo ay merong ammunition, tayo ay merong talagang
meron tayong uniform na ito po ang God's armor, which is called the panoply. Ito po yung panoply, ito po yung sinusuot natin. Hindi lamang natin sinusuot kapag may gera, kapag may sakuna, kundi parati nating suot. Hindi ito yung i-display natin, yan yung uniform ko pag may... No! Every day, every moment is a battle. Kailangan suot siya. Pastor, ang bigat naman yun. Well, that's the life of being a Christian. Suot-suot natin yan. No? Pero syempre, yan ay metaphor lamang ng isang taong merong Panginoon sa kanyang buhay. So there we find we have been, ito po isang bagay na, ito naranasan ko to. Siguro, sa dami ng ating inatinan ng mga funerals. Are you listening? Are you listening back there? Sa dami ng ating naitantinang mga funeral services, damang-dama ko kung sino ang believer at kung sino ang hindi. Naku, I tell you, Elder, napakahirap mag-worship, mag-funeral service kapag ka hindi mananampalataya. Ang bigat, ang hirap. Sobrang hirap. Naku, talagang hirap na. Alam mo, sa totoo lang, minsan nga, generic na lang. Sinasabi, well, ang Diyos ang bahala sa kanyang kaluluwa. Ang hirap. Ang hirap nating sabihin. Mahirap i-express. One time, ako ay naglibing dito sa may Agape nung ako'y pastor pa ng Agape Fundamental Baptist Church. No? Ito na si ate. Ito na, nag-service na kami. Ako ang leader, ako ang speaker. Okay? Under the heat of the sun. Talaga namang dito sa may Taytay, talagang, eto na. Ate, anong sasabihin mo bago natin ilagay ang katawan ni Kuya Max? Max kasi ang pangalan nun. Oh. Ayan na, nagsalita si ate. Sabi niya, Max, magpakabait ka. Pambira. Sinabi, nakalimutan ko yung pangalan. Sinabi niya yun. Yun ang kanyang sigaw. Max, magpakabait ka. Alam niyo, para akong, di ba, nandun ako, nasa mataas ako na lugar, para kita lahat. Para akong matutumba, Elder. Sabi ko, ay nako, di ba? Parang gusto mo tumalon, eh. Magpakabait ka. Ate, tapos na. It is appointed unto men once to die, but after death is the judgment. Tapos na. Wala nang pag-asa. Walang purgatorio. Walang limbo. Walang penance or whatever. Mga kapatid, tapos sinabi niya yon. Alam niyo, pagkatapos nun, umuwi ako agad. Sabi ko, kayo na lang, medyo mabigat sa puso. No? Akalain yung kanyang sinagaw. Max, magpakabait ka. Sa funeral services, doon yung makikita. Kaya alam niyo mga kapatid, pero ito don't get me wrong. Hindi ko sinasabi na hindi nyo kami invite ni Elder para sa isang funeral service ng hindi believer. No, please, we want to minister. Pero syempre, tayo nag-uusap bilang family na kapag merong namatayan na di mananampalataya, I tell you, your elder, your pastor, your deacons, medyo hirap. Pero gusto naman namin gawin sapagkat we want to minister. Pero ang ibig ko lang sabihin ay medyo mahirap yun. Kaya nga ito yung konteksto nun . Ito yung konteksto nun. Ibig sabihin, ang bawat isa ay dapat magkaroon ng hope, and that hope should be contagious. Nakakahawa. Anong meron dito? Bakit para ang lahat nagkakandagulo na parang siya ay... You see? May difference. May pinagkaiba. Nakikita ba yung pinagkaiba sa atin, mga kapatid? Oo. Itong time na itong linggong to, last Sunday na October, siguraduhin na natin. Huwag na nating hayaan na parang wala tayong isasagot. Make it sure na ikaw ay merong hope, and that hope is anchored on the Lord Jesus Christ. Number 2, meron dapat tayong contagious community. Tingnan niyo, alam niyo, napakaganda. Ito palang contagious community,
Pagka inisa-isa natin to, ang ganda. Ang ating komunidad, alam niyo ito this is not to put you on the spotlight, June and Glenda. Pero alam niyo, paglakad dito, sabi ko nga kay Sister Glenda at kay Brother June, nag-usap kami nung unang punta nila, kami ni Elder, napakaganda ng pinag-usapan namin. Alam niyo, kilala nila ang kapatid na Saldi at saka ang Ana. Tapos alam nila na may ina-attend ng kapatid na Saldi, ang Sister Ana. So one time, syempre habang naglalakad, tama ba yun? Sister Glenda, napunta sila dito. Alam niyo kung anong tanong ko? Ang sabi ko, hindi kayo nakapasyal sa kabila? Kasi meron din no? Hindi kayo nakapasyal doon pa sa kabilang isa? Ayan. So marami na tayong kapitbahay. Well, of course, by God's providence ng Panginoon, dumaan sila dito at nakita. At yun nga, last 2 Sundays ago, sila ay nagpasyang pumunta. At alam yun, tagal namin nag-usap nila Elder at naibigay namin kung ano ang Mount Holy. At dinala namin sila doon sa ating MCBC Covenant and so on. Mga kapatid, napaka-importante ng community. Tingnan niyo po yung 4 na bagay na yan. Nakikita pala, mas kanilang nararamdaman na meron tayong hope at ang hope na ito ay merong isang community sapagkat meron tayong 4 na ito. Ano yun, no? Sinamarize ko na lamang. Pero lahat yan ay makita po natin sa chapter 5. Tingnan niyo po ang verse 12. Ang sabi ng verse 12. Pero, saglit lang balikan ko muna yung verse 11. Tingnan niyo. So itong pag-asa na ito, dapat ay we should live with Him. Tingnan niyo po ang sinabi ng verse 11. Wherefore, palakasin, comfort yourselves together, edify even as also ye do. Beginning on verse 12, it talks about community. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you. Mga kapatid, honoring the leaders of the church is so important. Now, you ask us kung ano ang pinaka-desire. Alam niyo mga kapatid, talagang nariyan at nangibabaw ang desire ng leaders ng ating iglesia to feed and to make you stronger and to bring you in the nurture of the Lord Jesus Christ, that you and I will become Christ-like, na yung ating buhay ay talagang magkakaroon ng effective na lifestyle sa panahon na ito. Yan Kaya importante, no? Beginning on verse 12, that is so important. At pwede pala tayo maging contagious, tingnan nyo by honoring our leaders. Pagka nakita ng lahat yan, well, check natin kay elder, check natin kay pastor, check natin sa ating deacons. Okay? Honoring them is by way also of consulting them. Oo, kasi sa mundong ito, naglipa na rin ang napakaraming mga false teachers around. And so, gusto po nating maging careful, no? Kasi nangyari yun, alam nyo ba? Alam niyo, nakakatuwa, no? Siguro ito, dahil yun nga, napag-usapan natin sa December 8, ay meron tayong possibility na bumisita ng synagogue sa Makati, and dahil kakilala ng elder, si Mr. Lee Blumenthal, na nakarating dito noon, no? Imagine niyo, oo, nangyari na sa baba natin noon, may mga standees na Holocaust, parang nagkaroon tayo ng museum noon, dyan sa baba. Pero ngayon, instead na sila pupunta dito, tayo naman ang pupunta doon sa synagogue sa Makati. Pero alam niyo, naranasan na yung Apostle Paul sa Acts chapter 17. Isang leader ng synagogue naniwala kay Paul. Pero isang leader ng synagogue talagang pinersecute si Apostle Paul. It's good to see the relationship between synagogue and ecclesia. So sa ating pangunawa ng scriptures ng Bible,
Old Testament and the New Testament, merong continuity ang synagogue, okay, that is actually the term, okay? And then ecclesia, napakaganda ng continuity. Kaya masasabi natin na si Apostle Paul ay pwedeng sabihin na siya ay founder, not the founder, but founder ng Christianity, sapagkat sa kanya nag-umpisa ang paggamit ng salitang ecclesia ayon sa konteksto na kung saan in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Ganda, no? So, okay, we can be contagious by, tingnan niyo yung honoring leaders. Pangalawa, honoring one another. Tingnan niyo po ang sinabi ng verse 13, and to esteem them very highly. Ito, dagdag pa dun sa isa. For their work's sake, and be at peace among yourselves. Be at peace among yourselves. Mga kapatid, hindi lang ito, peace be with you. Peace be with you. No, we need not only, hindi lamang tayo ay mga peacekeepers, kundi tayo din ay peacemakers. Sapagkat yan ang blessing na binanggit doon sa Beatitudes. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Literally, the sons of God, like father, like son. So kapag tayo pala ay mga peacemakers, alam niyo parang tayo ay ang ama, sapagkat tayo ay nasa wangis niya. And we will be called the children of God, or actually, the sons of God. Ibig sabihin, like the sons, the word sons carries the idea of like father, like son. That's the only term na nagkikarry ng like father, like son. The other word is teknia, which doesn't actually carry that. Naalala ko, no? Nung gender reveal. Jel, naalala niyo ba yung gender reveal nyo? Okay. MC, naalala niyo ba? Di ba? Gender reveal. Alam niyo kung anong text na binanggit ko? Psalm 127. Ang sabi ng law, children are a heritage of the Lord. Sabi ko, Jel and MC. Kasi pagbibigay ng short na devotion. Sabi ko, parang ang Bible may gender reveal na. Pagkapakita ko sa kanila, no? In Hebrew, banim at sons ang nakalagay doon. Sabi ko, Jel, alam niyo, hindi ko rin alam. Pero na-reveal na, lalaki nga. Oo. Interesting. So, ibig sabihin nito ay, for they shall be called the children of God. So, ibig sabihin, we need to what? We need to be peacemakers, not only peacekeepers, by honoring other members of our church. Kaya importante sa atin na we honor one another. How do we honor one another? By treating one another as one who is made in the image of God and in the Lord Jesus Christ. Tapos, ano pa? Tingnan niyo po dyan. Loving the unbelievers. Now, siyempre, pag sinabing loving the unbelievers, alam naman natin na ibig sabihin, yung mga hindi pa mananampalataya. Kaya, sabi kanina ng Dico, nagkasabay kami kanina sa restroom, at sabi ng pastor, baka po meron tayong mga unbelievers na kasama, which is a possibility. Ngayong umagang ito, maaring meron tayong mga kasamang unbelievers. We do not know. I do not know. But one thing is sure, God is inviting you in Christ. Ang sabi ng Bible, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Bibigyan kita ng kapahingan, at ang kapahingan na yan ay sa pamamagitan ng relasyon sa Panginoong Jesus. Ibig sabihin ng kapahingan na yan ay, you are trusting in the Lord, pwede mong ilagak sa Kanya ang iyong kawalan, ang iyong kasalanan, sabihin sa Kanya, Panginoon, ikaw lang ang makapagliligtas sa akin at wala nang iba. Mga kapatid, yan ang nais natin. So, we need to love the unbelievers. Sino mga unbelievers? Katabi natin, maaari, we do not know. Pero yung mga taong nilalagay ng Panginoon sa ating buhay. Oo. Maaring yan ay kasambahay, maaring yan ay driver, maaring yan ay office mates, maaring yan
Alam nyo, si Jay, naalala nyo ba? 18 years siyang sa amin. Nakasama namin sa bahay at doon na siya nakilala sa Panginoon. At pagkatapos ng 18 years, 17 siya nung dumating sa amin. At pagkatapos ng 18 years, sabi namin, sige na, mag-asawa ka na. Oo, nag-asawa na si Jane at meron siyang isang anak na taga Pontevedra. Mga kapatid, may mga kasama po tayong di mananampalataya. Who knows? Yung ating contagious hope ay nakakahawa sa kanila. Who knows? Ang ating pong komunidad ay nakakahawa sa ating mga kapaligiran. We just don't know. Kaya po, careful tayo sa ating mga patutuo na yung love at saka yung faith and hope bilang isang iglesia ay nariyan sa atin. Nariyan sa atin. And then, tinuloy po ang sabi number 4, always joyful and grateful. Nandyan po yan. Okay? Ang sabi po dyan, now we exhort you, brethren, warn them that are unruly. Ito kasama rin pala ito, no, sa ating pag-admonish sa bawat isa. Napag-aralan natin to, no? Warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men, maging mapasensya tayo sa lahat. Okay? Mga pasaway. Nauso yun, no? Pasaway ka. Sa church natin, may mga pasaway ba? Meron. Kahit saan meron. Kahit sa iglesia. Sa iglesia marami. Sa ibang iglesia maraming pasaway. Pero sa atin naman siguro, elder, ay konti lang naman. Pero syempre, gusto niyo ba maging pasaway? Ako, ayoko. So mga kapatid, feeble-minded, no? Mamon ang puso. Ayan. Sino sa atin ang may baon na mamon? Diba? Mamon na puso. Naku, ayan, napaka-sensitive. Oo, hindi naman siya yung tinutukoy mo, biglang narinig. Ako ba yun? Diba? Wag ganun. Wag ganun. Wag tayong ganun, no? Wag, well, dapat maging tender, pero wag mamon. At saka, eto yung mahina pa ang pananampalataya. Pag sinabing mahinang pananampalataya, niyaya mo, halika kain tayo. Gusto mo kasi encourage yain mo, no? Tapos sa harap mo nag-order ka ng dinuguan, kain ka ng kain, sarap. Hindi siya kumakain. Naku, mahina ang pananampalataya. Hindi ako nakakain, bakit? No, joke lang yun. Ibig sabihin, masyadong extreme yun. Pero syempre, we need to be very sensitive, di ba? Pero, ako kumakain ako. Kayo ba? Okay. Pag walang puto siguro hindi, no? Pero here's the point, okay? Dapat pala itong mga ito ay dapat nating mahalin sila. We do not know. Tapos ang sabi ng verse 15, see that none render evil for evil unto any man, okay, hanggang verse 18 tayo, unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. Mga kapatid, nobody is good, but we can always choose to do good. Ay, sikapin natin, maging mabuti tayo sa bawat isa. Hindi tayo maliligtas sa mabuting gawa, pero alam nyo, maging mabuti ka. Paano ka magiging mabuti? Alam nyo, napakaraming paraan. Oo. Naku, napakaraming paraan. Alam nyo yan, no? Ayan. Rejoice evermore. Pray without ceasing. Tingnan nyo. Ayan, always joyful and grateful. Rejoice evermore. Pray without ceasing. Ayan. So itong mga ito ang komunidad na kung saan ay kinakailangan natin. Okay, dagdagan pa ng verse 18. 18, and everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Rejoicing evermore is the heart attitude. Pray without ceasing, heart attitude. Pagiging grateful, mapasalamatin, heart attitude. Why? Because right now, ito yung lugar na kung saan, ito yung kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. At alam mo dapat yan. Alam mo dapat yan. So mga kapatid,
honoring leaders, honoring one another, loving the unbelievers, always joyful and grateful. We can do this at tayo po ay magiging contagious. Nakakahawang iglesia, nakakahawang komunidad, nakakapag-influence tayo, nagkakaroon tayo ng clout sa ibang mga tao. Ayan. Salamat sa Panginoon. And then the last, number 3. Alam niyo, ito, habang inaaral ko to, naging emotional ako. Si Apostle Paul pala ay merong paraan para magsabi ng goodbye. Goodbye. Now, para sa mga magulang, para sa mga magulang na natuto ng mag-let go sa mga anak. Unang hirap, no? Yung iba bata pa. Pero yung mag-let go, mag-let go dahil sila ay may kanya-kanya ng mga buhay at may kanya-kanya lang mga field of endeavors, di ba? Parang, di ba? Palagay ko naranasan, Ate Lisa, naranasan mo yan, of course. Nung unang alis ni Brad, dahil unang trabaho ni Brad ay nasa malayo, anak, ba't dyan ka magtatrabaho sa Cagayan de Oro? Ang layo naman. Pero dapat nung paghatid sa airport talagang parang akala mo napakalakas ko. Brad, ingat ka ha? Sige, I will be praying for you. Bye. Abay si Brad hindi na lumingon sa akin. Pero ako nakaganyan. Pagtalikod ko, nako, ako naman ay talagang sobrang emosyon. Totoo, hindi ako nahiya. Sinabi ko kay Hana, para malungkot ako dahil unang trabaho, ang layo naman. Mga kapatid, mahirap mag-let go at magsabi ng goodbye. Pero alam nyo, si Apostle Paul ay may paraan siya kung paano magsabi ng goodbye. Alam nyo ba? Here's the point. From verses 19 to 28, merong 6. Hindi ko na nilagay. Kasi gusto ko na kayo na ang sumulat, no? 6 reasons to say goodbye. Alam niyo kung paano, number 1, no? Kaya pala si Apostle Paul ay nakapagsabi ng goodbye, you know what? Because he knows they have the Holy Spirit sa buhay nila. Bye. Kasi meron silang banal na spirito sa kanilang buhay. Diba? Kapag ka ang mga mahal sa buhay maghiwalay, sasabihin natin, bye, I know that the Holy Spirit will be there for you. Ang sabi ng verse 19, quench not the spirit, despise not prophesying. Okay? Dito makita natin ay, ang Diyos ay sumasa kanila at patuloy na mangungusap sa kanilang buhay. Sariling buhay na nila yun din. Pero alam nyo, they will learn how to listen, they will learn how to heed, they will learn. Oo. Alam nyo, sa aming 4, si Brad, parang marunong pa sa akin. Pa, ayusin mo. Ayusin mo. Pa, ganito, ganyan. Oo, Brad, ganyan. So, yung kumbaga, yung wisdom na maaring nakuha niya, at ngayon, no, yung mga struggles ngayon along the way. Meron. Paggawa ng cases, elder. Talaga namang sinasabi, pa, ang hirap, pa. Oh. Tapos may emoticon na lumuluha. Uy, sabi ko, medyo seryoso ito. Pero alam nyo, alam nating lahat that the Holy Spirit will lead them. Yan ang sinasabi ng verse 19. And then from verses 20 to 22, I'm closing now, verses 20 to 22, because God speaks to them. Nangungusap ang Panginoon sa kanila. Yeah, sabi ng verse 20. Despise not prophesying. Prove all things. Hold fast that which is good. Okay, abstain from all appearance of evil. God speaks to them. We can say goodbye because number 1, they have the Holy Spirit. Kasi we're talking about Christians, no? Kung hindi pa, yun medyo challenging. Pangalawa, because God speaks to them.
Look at verse 23. I love this. Gustong gusto ko ito. Mga kapatid, tingnan niyo po ang sinabi, and the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Whenever we think of our children, whenever we think of our dear ones, mapapangalagaan sila ng Panginoon, ang kanilang spiritual, ang kanilang physical, ang buong buhay nila. The Lord can manage and can uphold them. Mga kapatid, higit ka pa sa akin, di ba? Higit pa ang Diyos sa atin, and the Lord will be with them, and the Lord will continue to be with them. Ito pa ang matindi. Look at verse 24. I love this too. Faithful is He that calleth you, who also will do it. Because, alam natin, na itong mga believers na ito, they need God far more than they need the Apostle Paul. Alam ni Apostle Paul na mas kailangan nila ang Diyos kaysa sa Kanya. Alam namin ng mga leaders na mas kailangan nyo ang Panginoon kaysa sa amin. Mga kapatid, tapat ang Diyos na siyang tumawag sa iyo at yan ay Kanyang gagawin, ipagpapatuloy. Mga kapatid, di ba? And then, the last, 25 to 27, brethren, pray for us. Greet all the brethren with a holy kiss. I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Because, makapagsasabi ng goodbye si Apostle Paul, because he knows they will not desert God. They will not succumb to the tricks of the devil. Yan ang conviction, yan ang panalangin ni Apostle Paul. I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren. Ibig sabihin ito, sa lahat ng sinabi ni Apostle Paul, commitment sa panalangin, importante. Ang pag-honor sa mga leaders ay importante. Ang pagmamahalan sa bawat isa ay importante. Okay? Ang pagbabasa ng Biblia, pag-aaral, importante. And then, ang pagsasama-sama natin bilang isang iglesia. Mga kapatid, ito po ang paraan kung bakit si Paul ay nakapagsabi ng goodbye sa kanyang mga pinaglilingkuran. Well, this morning, naniniwala ako na ang Panginoon ay kumikilos sa ating mga buhay at binigyan niya tayo ng isang buhay na dapat ay contagious. Na dapat tayo ay merong impact sa iba. And by this, we are actually, by God's grace, winning souls for Christ. Ngayong magang ito, mga kapatid, as I am about to close, baka po meron dito ang wala pang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay seryosong bagay. Ito po ay sacred na invitation. Kung sino man po sa atin dito ang wala pang tunay na relasyon na kapagbibigay ng pagbabago sa buhay, yung tunay, kasi nagmumula sa puso. Kung sakali po na malaman nyo na kayo ay wala pang katiyakan, maaari po kayo lumapit mamaya sa akin, kay Elder, kay Deacon Manny, kay Deacon Al, at sa ating mga young leaders, nandiyan ang kapatid na Jay, nandiyan ang Peps, nandiyan ang Deacon Al, nandiyan ang Brother Ricky, nandiyan ang Brother Adrian, sino man, okay? Sa atin po ang nangangailangan. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos, kami po ay taus-pusong kumikilala ng inyong kadakilaan sa aming mga buhay. Totoo, Panginoon, na mas higit
masigit ka pa sa aming inaakala. Masigit ka pa sa aming katalinuhan, sa aming pagkilala sa iyo. Lord, tunay, Panginoon, na hindi kami mabubuhay kung wala ka. Kung wala ka, Panginoon, walang direksyon ang buhay na ito. Kaya ang lifestyle, Panginoon, ibigay mo sa amin ang lifestyle na sinasabi ng Matthew 5:16, "But let your light so shine before men, that men may see the good works in our lives." Makita po nila ang gawa mo, ang gawa ng biyaya ng aming Panginoong Jesus na kami po ay merong relasyon sa iyo. Lord, kaawaan niyo po kami at lalo na po maaaring meron pang hindi nakilala sa iyo. O Diyos, kayo po nawa ang magpakilala sa Kanya. Na sa Kanyang kaisipan, sa Kanyang puso, ang paglapit sa iyo, O Diyos, ay kinakailangang bukal sa Kanyang kalooban at puso na kumikilala na siya po ay makasalanan, na siya po ay walang magagawa, na siya po ay walang patutunguhan kung wala si Kristo. At ito rin po, O Diyos, ang pagtanggap at pag-ako at ang paghayag ng aming nais na ikaw ang sumakop sa amin bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Kaya, Ama, sa umagang ito, Lord, we thank you for our church na may ganitong klaseng education, na may ganitong klaseng pagtuturo, at may decorum, at meron pong right atmosphere sa aming pagsamba because this is the right thing to do. You are our sovereign God. Kaya, Panginoon, samahan mo kami patuloy sa aming lakbay, sa aming journey, at makita namin, O Diyos, ang iyong kalooban pa sa aming mga gagawin pa habang kami po ay narito pa sa lupa. Thank you, Lord, at maraming salamat sa pag-asa na meron kami sa aming Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.